Isa ka ba sa nangangarap or nagpaplano maging day trader? Isa ka din ba sa nagfa-fantasize ng masarap na buhay? Ikaw ang sarili mong boss, magkaroon ng madaming pera dahil sa trading habang nasa bahay lang? Nakalista na nga yung mga bibilhin mo once na maging profitable ka na, di ba? Dream house, dream car, dream motorcycle, pang travel, pang bayad ng utang, pang puhunan sa future business, anything you can think of. Paano kung ang video na to ang nightmare na pwedeng sumira sa mga pangarap mo na yan? Bibigyan na kita ng pagkakataon i-skip itong video at maghanap na lang ng ibang videos or ads, books, websites na nag-o-offer na yayaman ka dito sa day trading. So, yep, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, gusto mo talagang sirain yung pangarap mo ha? So, let's start. Siyempre, joke lang yung kanina. Hindi ko talaga sisirain yung pangarap mo. Andito ako to share information and common experiences na hindi mo nakikita or hindi mo makikita kailanman kung saan-saan. Bakit mo kailangan malaman ang mga i-share ko dito? In order to make an intelligent, informed decision regarding day trading, dapat mag-collect ka ng information as much as you can. Isang info na dapat alam mo bago ka mag-day trade, meron ka lang 10% chance na kumita dito sa day trading. Ay, sorry. Masyado pa palang maaga na sabihin sobrang baba ng chance mong manalo dito sa day trading. Tsaka, merong 4 to 5 million day traders sa United States na naubos lang naman yung pera. So, lahat sila pumasok ng sobrang taas ang expectations. Then, nung naubos na yung pera, umalis ng frustrated, depressed, at syempre, ubos yung pera na may possibility na mangyari rin sa'yo. Oh no, di ba? So, bago tayo mag-start, ako nga pala si Snipe. I'm not a mentor or hindi ako nagbebenta or nagsisell ng kahit anumang courses. Andito lang ako to provide information and share my knowledge, and ang purpose ng YouTube channel natin is to share my journey and sana madami kayong matutunan sa akin. So don't forget to like this video and subscribe para kapag may mga bago akong videos na ilalabas is lagi kayong updated. So, balik tayo sa pangarap mo. Okay, so walang masama sa pagiging dreamer. Halos lahat naman tayo may pangarap. Pangarap na magkaroon ng better life. Freedom, peace, security, kung ano man yung pangarap mo na yan. But when that dream turns into nightmare, you better wake up. So, after this video or series, is sana kapag gusto mo pa rin mag-day trade, is at least, 'di ba? Meron ka ng idea or alam mo na ang possible consequences. Hindi lang puro pera yung nakikita mo, hindi lang good side yung mga nasa utak mo. At least after watching this video, alam mo na yung other side na pwede mong ma-experience, sorry, nag-stutter pa, na pwede mong ma-experience once na mag-day trade ka. Okay? So let's start. Isang undeniable fact na lumalabas sa studies, at kung matagal ka na din syempre sa day trading, siguro na-experience mo na rin to or na-experience mo na ngayon, okay, hindi mo lang siya na-experience before, na-experience mo din siya ngayon, na ang majority ng day traders ay matatalo ang malaking portion ng kanilang hard-earned money. So if ikaw is na-experience mo na to before, lahat ng dineposit mo is natatalo lang. Parang walang bumabalik na return. Or na-experience mo siya ngayon, or if swerte kang tao, napanood mo agad tong video ko, nang wala ka pang dinedeposit sa account mo, may chance na ma-experience mo to. Okay, na matalo mo lahat or malaking portion ng ide-deposit mo. So, ayun yung fact. So, kung bago ka, mag-i-start ka pa lang sa trading journey mo and iniisip mo na mas smart ka kaysa sa mga traders na mayroong advanced technology, computers, andito ako to remind you na hindi yon ganon kadali. Magagaya ka lang sa majority ng traders na nasusunog dahil iniisip nila na ang technical analysis ay sapat na to earn money. Pero in reality, no, hindi. So again, andito ako to remind you na ang trading is high risk and mataas ang chance na masunog ang iyong pera. Hindi kita dinidiscourage na mag-day trade. Nag-share lang ako sa iyo ng other side
ng day trading na ayaw ipakita ng ibang pinapanood mo. So, nasabi ko na sa iyo kanina na mataas ang chance na matalo mo ang iyong pera dito sa day trading. Pero let's say madami kang pera or sanay ka ng matalo o di kaya naman na program ka na ng paulit-ulit mong naririnig sa mga napapanood mo na ang talo mo is tuition fee mo sa market, so mas ginalingan mo pang magpatalo kasi mas mataas yung tuition fee, mas quality yung education. So, baka yun na yung tumatakbo sa isip mo ngayon, kaya parang okay na sa'yo matalo, parang tanggap mo nang natatalo ka palagi. So, pera lang naman yan, di ba? Kikitain mo din yung next month. Pero hindi lang pera mo ang maaapektuhan dito sa day trading. Pati na din ang iyong emotional and physical well-being. Tataas ng sobra ang stress mo na magpapabago negatively sa behavior mo. Isang magbabago dyan ang sleep pattern and overall mood. So, 'di ba? Pag trader, parang ang cool kasi puyat ka ng puyat, kakatingin mo sa chart, di mo napapansin, buong araw ka nang gising, ang daming agad negative effect nun, syempre, 'di ba? Bigay tayo ng example. Umpisahan natin physically, hihina immune system mo, tataas ang risk of chronic health conditions, tataba, diabetes, cardiovascular diseases. So, di pa yan lahat. Madami pang negative effect ang pagpupuyat. Kaya i-evaluate mo na kung worth it ba ang pinagpupuyatan mo sa pwedeng mangyari sa'yo kapag tuloy-tuloy kang nagpuyat. So, meron pa, mababurnout, magiging lonely, addict, papabayaan ang ibang responsibilities, and many more, di ba? So, kung willing kang mawalan ng pera sa day trading, ready ka din ba na ma-experience yung mga negative na effect sa'yo ng day trading? So, konti pa lang yun, di ko pa sinasabi sa'yo yung effect mentally, okay, yung mga pwede mong makalimutan, mga ganyan. So, do your own research if gusto mo pang malaman kung ano-ano ba yung mga negative effects kapag di ka natutulog, or ano ba yung mga negative effects mentally ng day trading. Okay? So, mag-move tayo about temptation of day trading. Bakit ba nakakatukso mag-trade? Una na dyan, syempre, yung ang baba ng capital mo, pero pwede ka nang magkaroon ng bahay, motor, sobrang lalaking reward. 'Di ba? Matutulungan mo si ganito, si ganyan, 'di ba? So, sino ba naman hindi matutukso doon? At kayang-kaya mo din 'yan kitain in just small or short period of time, let's say 1 week, 1 month, maliit na capital, pero nag-expect ka ng malaking reward sa maiksing panahon. That's why ang daming natutukso sa day trading. Also, isa pang nagtutukso sa mga tao maging day trader is may group of people, malalaking tao na nagkakalat na ang trading ay madali. Gusto nila na paniwalain kayo na kaya niyo yan lahat, ma-achieve nyo lahat yan nang nasa bahay lang kayo. Punta lang kayo sa gantong website, okay? Aralin nyo yung gantong strategy, okay? Dito kayo pumunta, ayun lang gamitin nyo. Maniwala kayo sa akin, ganyan. Okay, parang ganun sila, parang na ako muna sila, okay? Maniwala kayo sa akin. Punta lang kayo dito sa website na yan. Ayan lang yung mga data or information na kailangan mo. Kikita ka na. Tumingin ka lang sa mga gantong signal. Okay? Basahin mo lang siya ng ganto. Kikita ka na dito sa day trading. Pero in reality, hindi siya ganun, guys, nag-work. Okay? 'Di ba? Sobrang dali, 'di ba? So, 'di ba? Madami ring nahuhulog sa day trading kasi sobrang accessible niya. Bahay, coffee shop, pwede ka mag-trade, dagat, ilog, kung saang parte ng mundo mo siyang gustong gawin. So, saan ka makakahanap ng ganitong klaseng opportunity? Kasi dagdag na natin diyan na tayo mga tao is greedy by nature. Sabayan pa natin yan na once na naging day trader ka na, magiging ma-pride ka, overconfident, na akala mo kaya mong mabit yung market. So, kayo, dahil merong group of people na nagkakalat ng ganun, so nakukonvince naman talaga kayo ngayon na okay, ganito palang trading strategy, okay, ganito palang trading system yung kailangan ko para kumita ako dito sa day trading. Okay, punta lang pala ako dito sa ganitong klaseng website. Tapos tingnan ko na tong mga information na to or mga data na to. Then kikita na ako. Basta sundin ko lang tong trading system na to. So ayaw nilang iparealize sa inyo na ang day trading or yung strategy na ginagamit mo ngayon is pwedeng hindi na mag-work bukas or next week. Kasi pabago-bago yung market. So,
ang mga great indicators or strategy na yan is hindi na mag-work. Okay? So, dadaanan natin yan mamaya. So, summarize ko lang yung about dito sa temptation kung bakit nakakatukso talaga mag-day trade. Una, mali yung expectations natin. Sobrang liit ng capital mo, mag-expect ka ng sobrang laking reward. Diba? So, maliit pa na period of time. So, X na agad yun. Pangalawa, may group of people na gusto kayong paniwalain na pumunta lang kayo sa website na ganito or ganito lang kadali yung day trading. Kahit nga ata 1 week lang, mag-aral ka lang ng basic, pwede ka na mag-day trade. Basta alam mo lang yung mga information na gusto na lang, ayun lang yung malaman mo. So, di ba, punta ka ng trading view, magbasa ka lang dyan ng candlestick, maghanap pa lang dyan ng pattern, bahala ka, indicator, then kikita ka na. Okay, so ayun yung gusto na lang paniwalain kayo. Okay, so, yep, dadaanan naman din natin yan mamaya. So, sinamarize ko lang ng kaunti para hindi kayo maligaw once na mag-move forward tayo sa ating mga next na usapin. I know, iniisip mo, kailangan mo lang ng konting time to perfect your trading system kasi di mo pa na-realize na imposibleng magkaroon ng perfect trading system. Kasi di naman siya nag-exist. Oops, mali ata ang sinabi ko. Yan, kasi baka isa ka sa mga trader na umaasa makakagawa ka ng tamang combination ng mga lagging indicators or kung anumang strategy yung inaaral mo at mag-hope na tama ang iyong trade. Habang ang institutions ay may supercomputers na nagpapagalaw ng market for their benefit. Okay, so medyo mahaba na rin tong first part natin. Hinga muna kayo dyan. And antayin nyo yung second video natin. Madami pa tayong ilalabas. So, make sure na naka-like and subscribe ka dito sa video natin para maging updated ka once na mag-upload ulit ako. So, paabutin nyo to guys kahit nag-average naman tayo ng 100 plus viewers. So, paabutin nyo lang to ng 50 likes then para sipagin akong gawin yung second part. Okay? So, show your support if gusto nyo pa bang mga gantong klaseng contents. Okay? So, nag-i-start pa lang naman tayo. Okay, kumbaga introduction pa lang to. So, yun muna for now. Bye-bye!